Hello, brilliant people! Welcome once again to my channel. This is Sir Job, and welcome to my golden life here in Taiwan. Another day, another lesson. Hello mga my dear, and tonight, i-share ko sa inyo yung part 2 ng ating check-up survey. I believe na-mention ko sa inyo kanina na kapag nag-check up ka, kailangan mo lang mag-pay ng 150. Nagulat ako kanina mga my dear kasi medyo nag-increase na siya. Hiningan ako ng 200. Pero hindi naman siya malaki pa rin. Para sa akin ha, bilang isang Filipino na napaka-expensive ng medical check-up sa Philippines, like yung bayad sa doctor, naglalaro yan sa mga 500 to 800, tapos hindi pa kasali dyan yung gamot. Dito kasi 200, kasali na yung gamot. So, eto yung ganito siya. After mong ma-check up, by the way, kwento ko sa inyo, na dito, hindi lang basta-basta interview mga my dear. I think pangatlo ko na to. May ilalagay talaga sa butas ng mga ilong mo. Parang karayom siyang malaki. Hindi ko lang sure kasi talagang nakakangilo. Hindi ko alam. Ina-atching ako kanina. Nilagay dito. Tapos pangangahin ka. Tapos lalagyan ng yung bibig mo. May spray sila. Ganon. Tapos meron ding ilalagay sa ilong mo. Parang may pinapump sila na may liquid na pumapasok sa ilong mo. Ayan. Tapos parang pinapapasok nila sa loob. Ganon. So, after nun, magbigay na agad ng reseta si doctor na kung saan usually talaga 4 na araw. Ayan. So, i-maintain natin to. Ganito siya, oh. Tingnan mo yung gamot, di ba? Sa atin sa Philippines, ikaw yung pupunta sa pharmacy and then you're going to buy all the medicines na prescribe ni doctor. Dito, hindi na po. Akyat ka lang doon or punta ka lang sa isang area. Depende kasi sa setup ng clinic. So, itong area na to, may pupunta ako sa parang second floor nila para kunin yung gamot. Tapos, naka-budget na yan siya. It looks like this talaga. Yan. Hindi mo kailangan mag-isip na, saan yung isang gamot? Kasi, nakaano talaga siya. Prepared na masyado. Ganon. Tapos, iinumin mo siya every after meal. Nahirapan ko talaga mag-English yung nag-entertain sa akin ito sa mga gamot. So, tuwang-tuwa naman siya kasi nakapag-English tuloy siya nang dahil sa akin. So, ganito lang. So, every after meal, bali intended for 4 days ito, iinumin ko siya mga my dear. Ayan. So, sisimulan natin ang ating inuman tonight. Kompleto Ricardo's. May ibang gamot ako nakikita. Ayan. Kasi depende siguro sa ma-observe ni Doc sa katawan mo. Inom muna ako ha. Wait. Ayan. So, ay nako, 5 gamot din siya sa isang inuman. Ayan, oh. 5 gamot siya. So, yun lang. Ganun siya ka-convenient dito. Hindi naman sinasabi natin, so hindi pala problema ang magkasakit or parang isipin mo lang din na okay lang na magkasakit. Hindi, kailangan mo pa rin mag-careful, di ba? Pero sa mga pagkakataon na hindi mo maiiwasan, talagang ganito, for example, sa akin, sipunin at saka ubuhin talaga ako even in the Philippines before. So, at least protektahan natin ang ating self. As a teacher, ang hirap po magkaroon ng ubo at sipon talaga. Kaya kailangan kong protektahan talaga yung self ko para sa mga ganitong bagay. So, yun lang po ang share ko sa inyo. Bye-bye!